Hello mga palangga, to this video ay step by step po natin ituturo yung ating hopya gamit po yung third class flour. Sa gustong matuto, samahan mo ako sa aking video, kaya tara, simulan na po natin. Ang una nating gagawin ay lulutuin natin ang dahon ng sibuyas. Nang uminit na yung ating kawali ay ilagay na po natin yung ating 3/4 cup ng ating mantika. Napapansin ninyo mga palangga, bakit marami yung ating mantika na dahon ng sibuyas na naman yung ating lulutuin? Kasi yung ating 3/4 cup na mantika ay gagamitin po natin yan sa ating palaman. Kaya ilagay na po natin dito. At pag ganito na yung hitsura ng ating dahon ng sibuyas mga palangga ay tama na po ito. Palamigin muna natin ito. At nang lumamig na yung ating mantika ay magtimpla na tayo ng ating palaman. Lalagyan natin ito ng asin para mag-balance yung tamis ng ating palaman. At maglagay tayo dito ng 1 cup ng ating tubig. At pagkatapos ay tunawin lang natin yung ating asin bago tayo dito maglagay mga palangga ng ating asukal at harina. At nang nailagay na natin yung ating asukal ay isunod na po natin dito yung ating harina. Hindi po natin yan tutunawin sa tubig yung ating asukal. Ang hinahanap natin dito mga palangga ay yung basa po na palaman pag naluto. Kailangan yung ating asukal ay hindi po natin dyan tunawin sa ating tubig. I-mix na po natin agad dyan sa ating harina. At pagkatapos ay ilagay na po natin dyan yung ating naluto kanina na dahon ng sibuyas. At ito yung ating mantika na nilagay natin kanina sa dahon ng ating sibuyas na 3/4 cup na ito po yung makapagbibigay ng malinamnam sa ating palaman. At haluin lang po natin yan ng maigi hanggang sa mag-will combine yung lahat ng ating mga ingredients. Ang bango po ng ating palaman, ito okay na po ito mga palangga. Isit aside lang po natin ito kasi gagawa na po tayo ng ating pabalat. Sa ating pabalat ng ating hopya ay ito po yung sinasabi ko sa inyo na gagamit po tayo dito ng third class flour. Ayan, ready na po yung ating 1 kilong third class flour ay maglagay na po tayo dito ng baking. At haluin lang po natin ng kaunti at magbutas tayo dito ng maliit lang sa gitna. Dito natin ilagay mamaya yung ating asukal. Kaunti lang na asukal yung kailangan natin dito at isunod na natin din ilagay dito yung ating asin at maglagay na tayo dito ng ating tubig. At pagkatapos ay tunawin lang po natin yung ating asin at yung ating asukal bago po natin dito ilagay ng padahan-dahan yung ating harina. At nang natunaw na yung ating asin at yung asukal ay imasa lang po natin ito. At pagkatapos ay isunod na natin ditong ilagay yung ating mantika at yung ating margarine. At imasa na natin ito ng todo hanggang sa mag-will combine po yung ating mga ingredients. Pwedeng doon ninyo ito pakinisin sa inyong mga spiral mixer. Kung wala naman ay pwedeng pakinisin ng mano-mano at palaparin nyo lang pagkatapos. Itong aking dough mga palangga, iidaan ko po ito at laparin doon sa aking dough roller. Pero mamaya ko lang ito iidaan sa dough roller ay gagawa muna tayo ng ating oil dough or yung pulburon na tinatawag namin dito. Ayan, ito po yung dough na ilalagay natin mamaya sa ating pabalat pag matapos na po tayong magpalapad. Meron po tayo ditong 150 grams ng ating margarine at 150 grams ng ating third class flour. At i-mix lang po talaga natin ito mga palangga hanggang sa maging smooth na po ito or sa mag-will combine na po yung dalawa nating ingredients. Ito mga palangga, okay na po ito. At ngayon ay pwede ko nang palaparin yung aking crust dough gamit yung aking dough roller. Ito na po mga palangga. Ito na po lang siya kanipis. Kung kayo naman, kung yung gamit ninyo yung pangpakinis ay spiral mixer or yung minamano-mano nyo lang, ay palaparin nyo lang kagaya nito pagkatapos ninyong mapakinis sa inyong pabalat. At pagkatapos ay ilagay na natin dito yung ginawa natin kaninang oil dough. Pulburon po yung tawag dito sa amin sa dough na ito, yung nilagay natin dito sa ibabaw ng ating crust. At ipantay lang po talaga natin dito sa paglagay, dito sa ibabaw po ng ating pabalat. Pwede po kayong gumamit dito mga palangga ng large shortening, yung gagawin nating oil dough. Ako, palagi po yung ginagamit ko yung large shortening, pero sa ating video ngayon ay gagamit lang po tayo ng margarine sa ating oil dough. Kung may mga baker na nanonood sa atin ngayon, kung yung ginagamit natin na first class flour yung ating pabalat, ay subukan po ninyo mga ka-baker yung gamitin natin na third class flour yung gamitin natin na pabalat. Kasi maganda at masarap po talaga ang outcome ng ating pabalat, ng ating hopya pag ito'y naluto. Crispy na malambot kagatin yung ating pabalat.
At kailangan ay i-roll lang po talaga natin ito ng mahigpit at mag-apply lang po tayo dito ng mantika sa ating baston. Subukan po ninyo ito mga palangga na mga kabiker, yung ating recipe na ito. Hindi naman sa pagmamayabangan, no? Nakaubos po kami talaga dito ng 8 kilo po kada araw. At pagkatapos natin itong bastunin, ay i-rest lang natin ng mga 20 to 30 minutes bago po natin ito putulin. At pagkalipas ng 25 minutes ay pwede ko nang putulin yung ating pabalat, malambot na po. At putulin ko lang ito yung aking pabalat sa 25 grams. Kayo mga palangga ay depende na po talaga yan sa inyo kung ilang gramo yung putulin niyo dito sa ating pabalat. Kung gusto ninyong ubi hopya, same lang naman yung ingredients ng ating palaman. At ganun din, maglagay kayo ng 3/4 cup ng ating mantika at hindi na kayo maglagay ng dahon ng sibuyas. Ang ilagay ninyo ay food color ube violet at saka yung flavor na ube. At pagkatapos nating putulin ito lahat ay pwede na talaga nating lagyan agad ng palaman. Nasa 27 grams po yung timbang ng aking palaman dito. Tingnan nyo lang mga palangga yung mga susunod pa nating gagawin sa paglagay po natin ng palaman dito sa ating pagbalot para ikaw po ay matuto. At yung pabalat naman sa ating hopya ube ay same lang po dito mga palangga yung mga ingredients at same lang din po yung procedure natin. At nang natapos nating lagyan lahat ng palaman ay isalansan lang po natin at banyahan lang po natin ng large shortening yung ating tray. At banyahan lang po natin ng itlog at lagyan lang po natin ng kaunti lamang po na food color na ay yellow. At pwede na natin itong isalang agad mga palangga at kailangan ay mainit na po yung ating oven bago po natin ito isalang at medyo malakas po yung apoy na kailangan natin dito. At kung dito mo lulutuin sa electric oven, ito po yung ating baking time sa ating video screen. At ito naman po yung time baking natin kung sa gas oven po natin lulutuin. At kailangan pag umalsa na yun sa ibaba ay ilipat na po natin sa itaas yung ating hopya. At ito na ang mabango at masarap nating hopya ng dahon ng sibuyas. Sana po may natutunan kayo mga palangga. Magkita-kita po tayong muli. Ito pong inyong Kainday Tinapay. Maraming salamat at bye-bye!